Hello, magandang buhay. Welcome to Starling Channel. Kumusta kayong lahat guys? Sa video ito ay ipapakita ko sa inyo yung mga kaganapan dito sa amin dahil nga pista, simula Besperas, ito nakikita nyo sa video ay Besperas yan ng pesta dito sa amin. Nagsisimula ang pesta dito ay 22, 23 hanggang 24 kasi dalawa yung patron namin. Yung una sa 23 yung San Ildefonso, tapos pangalawa yung Mahal na Berhen. Kaya medyo mahaba talaga ang pista dito sa lugar namin. Yung ganito mga moments sa buhay namin ay ginagawan ko talaga ng video at ina-upload ko nga dito para pagdating ng araw, pagdating ng pagtanda namin ng mister ko, ay meron kaming babalikan mga videos. Naghahanda nga pala kami kahit papaano dahil may mga bisita pa rin na dumarating kahit hindi kami nag-i-invite. At hindi rin kami nag-invite dahil nga hindi namin kaya mag-accommodate ng maraming tao. Kaya kung sinong dumating, yun, makakakain ng aming munting luto. At kada darating naman yung ganito okasyon ay solo ko lang to guys. Ako yung nagluluto at tinutulungan lang ako ni Mister pagdating sa pagliligpit, paghuhugas ng mga ginamit. Dahil yung mga anak namin ay hindi talaga namin maasahan sa mga ganitong bagay. Dati, hindi naman kami naghahanda dahil nga kasama namin si nanay sa bahay. So ako, assistant niya lang. At thankful ako na naging assistant niya ako pagdating sa pagluluto at sa mga gawain dito sa bahay. Dahil unti-unti ko talaga natutunan yung mga gawain na dati hindi ko naman ginagawa. Malaking bagay kasi kaya kong gawin mag-isa at talagang may confident ako na kaya kong gawin yung mga ganitong bagay. At nung absent nga pala, lumiban sa trabaho yung aking asawa ngayon para nga matulungan niya ako. Inuuna ko talaga lagi ang paggawa ng Shanghai. Kaya dito sa video ito nakikita nyo ay gumagawa ako dyan ng Shanghai. At ayan, medyo inabot na nga tayo ng gutom kaya dyan na rin ako sumubo. At ito ang isang anak ko ay nag-aantay na kasi alam nyo ba, favorite niya ang lumpia Shanghai. Kaya yan naali-aligid na dyan. Pero sabi niya magpapakulo daw muna siya ng tubig para magkakape na lang daw muna siya. Inaalok niya nga ako dyan pero sabi ko mamaya na kasi inaantay ko si daddy niya. Dahil pag nagtimpla yun ng kape, isang baso tapos hati lang kami. Ganun lang kami katipid magkape. Pero yung pagkakape namin mayat maya at wala din sa oras. At naging banding na rin namin mag-asawa talaga yung nagkakape ng sabay. Isa sa mga natutunan ko sa aking biyanan ay niluluto niya muna yung karne, yung pinakapalaman ng Shanghai natin para lutong-luto daw yung loob para kahit papaano, para pagka pinainit, yung wrapper na lang yung kailangang maluto dahil luto na nga yung nasa loob niyan. At saka, yun nga, isa pa daw yung para mas tumagal nga yung ating Shanghai. At pagkaluto ko nga ng Shanghai, habang pinapalamig ko yan, ay inayos ko na itong mga wrapper at tinanggal ko na nga isa-isa. Ayan, tinan nyo naman sa video, talagang solo, ako lang talaga gumagawa ng mga ganyang bagay. Nakakapagod. Pero pagka nasiyahan at nabusog na, yung aking mga mangangain ay sobrang saya at nakakawala ng pagod. Nabili ko nga pala yan sa palengke ng 60 pesos kalahating kilo. At yan, binilang ko na rin yan kung ilang wrapper. 48 pieces lang yan guys. 48 pieces tapos kalahating kilo. Yan, dyan sa inyong lugar ba magkano ba yung kilo ng wrapper? Malaki nga pala to kasi dalawang size yung available sa palengke. Isang small at saka itong large. Ayan. So, large yung aking kinuha para mas marami akong pwedeng ilagay. Dito sa lugar namin, bisperas pa lang ng pista ay talagang ang mga tao wala nang tulugan. Bisperas pa lang, alam nyo ba, unang niluluto nila dito ay ube. Kasi dito sa Tanay, um, kulang ang pista pagka walang lutong ube. So yan, dyan sa karsada makikita nyo, hindi ko na lang talaga na videohan nung pumunta tayong palengke. Ang dami na nagluluto ng ube sa isang malaking talyase. Nasa tabi sila ng karsada, doon sila naghahaluan. So yun, nakakainggit kasi hindi ako nagluto ng ube kasi nga, nakakapagod maghalo. Hindi ko kaya maghalo at wala rin naman akong mautusan. Siguro manghihingi na lang ako doon sa hipag ko. Panigurado, bibigyan naman ako noon tulad ng isang taon. Yung ubi talaga, yung star ng piyesta dito sa Tanay. Kaya pag nangyayari yung mga ganitong moment, naghahanda ng pesta, sobrang namimiss ko si nanay. Naalala ko sa kanya, kompleto Ricardos, ang dami niyang ginagawang dessert. At syempre yung ube, hindi talaga nawawala. Naalala ko, pagka nagpaluto siya noon, pinapalagay niya sa sa mga plato tapos pinapahira ng margarine tapos tinatago niya yung sa kwarto niya para hindi kaagad maubos kasi talagang
unang pinapapak ng mga bata. Paano ba naman ang sarap at saka talagang hindi tinitipid sa gatas. Napakahaba pa nitong video ko, 29 and 40 seconds to, pero hindi ko alam kung ano yung ikukwento ko sa inyo. Ano pa bang pwede kong ikwento? Sa bagay, wala naman siguro manunod nito. Kami lang din ang manunod ng mystery ko pagdating na araw at babalikan nga naman yung mga ganitong videos. Kaya talagang nagbibideo ako ng mga ganito kahit medyo hassle, sa totoo lang, medyo hassle talaga to guys kasi busy na ako sa aking mga ginagawa. Plus, kasama pa yung pag-filming. So, ayan. Nagpabili nga pala ako ng merienda doon sa anak ko. May naglalako. Walang pasok si panganay ngayon kaya siya yung pinatao ko muna sa aming tindahan para naman ako makapag-focus dito sa aming bahay lalo na dito sa aking mga lulutuin. At ayan nga, malapit na matapos yung aking Shanghai. Ayan, buti na lang talaga meron akong freezer, meron akong paglalagyan ng aking mga lulutuin, yung aking mga imamarinate. So, dyan ko siya ilalagay. Kung nakikita nyo yung freezer sa likod, guys. Ayan, dyan natin lalagay yan. Kasi may rep naman ako nasa tindahan. Ang kaso yung rep ko may problema. Minsan hindi umaandar, minsan gusto niyang umandar. Kaya hindi pwede yung ganun. Kaya kailangan ma-preserve natin itong ating mga lulutuin. So mamaya magmamarinate pa ako ng pang-minudo at saka hamonadong manok. Yun naman yung aking isusunod pagkatapos nitong ating Shanghai. Parang 800 grams lang yung nabili kong giniling dito guys. Tapos nilagyan natin syempre ng carrots, yun ang aking mga nilalagay dyan. Meron siyang kenchay, meron siyang egg. Nilagyan natin ng syempre yung mga seasoning, paminta, mga pampalasa nandyan. Tapos ano pa ba nilagay ko? Ayan, may harina din. Si nanay, naalala ko, naglalagay siya ng singkamas. Pero ako, hindi na ako naglagay kasi yung singkamas kasi nagtutubig so baka mapanis. So, hindi na ako naglagay na. So, ayan, natapos na yung 48 pieces na Shanghai. Ayan, ready na yan. At panigurado mababawasan agad yan mamaya. Dahil nga sabi ko nga sa inyo kanina ay may mga nakaabang. So, ayan, nandiyan na nga pala si Mister. At ito yung aking bunso. Ayan, titingin-tingin. Nautos-utusan naman kahit papaano. Paabot ng ganito, paabot ng ganyan. At ito nga si Mr. nga pala ay, nirequest ko kasi sa kanya na baka pwedeng kulayan niya yung bandang likod kasi medyo, ano siya, medyo nag-iba yung kulay kasi nga wala yung waterproofing guys, yung pinaka-wall na yan. Kaya, nagiging ganyan, pagka umulan sa labas, nabasa, yung bang parang medyo tumatagos yung tubig doon. Kaya yan, sabi ko sa'yo, para maganda-ganda naman, ay nilagyan niya muna ng ano ba yung pati? Basta yung nilalagay niya pang masilya ganon. Alam niyo na yon kung ang hirap mag-explain. So ayun, balik kusina. Ano ba niluluto ko na dito? Yung para sa gulaman yata to guys. Ayan, tama. Yung para sa gagawin kong buko salad. Pero instead na buko. Kasi grabe ang mahal ng buko dito sa amin. Tapos, yung iba kasi medyo stuck na kasi umaga pa nila ginawa. Tapos, wala naman yellow lang yung pampalamig nila. So, para sigurado, ang ginawa ko, gulaman white. Yun na yung pinaka buko ng aking buko salad. So, mas tipid pa kasi magkano lang yun. Ganun talaga. Iisip tayo ng paraan kung saan tayo makakatipid. Pero syempre, huwag natin isa-sacrifice yung lasa. Hindi naman yan tinipid guys pagdating sa mga sangkap. Sa buko lang talaga siya tinipid. So, ayan na nga, sinasala-sala ko kasi meron mga namuo. Chinek ko nga yung packaging, baka kako expired yung nabili ko. Hindi naman. Next year pa yung expiration. Talagang nagkaroon ng buo-buo. At ayan na nga, hinihiwa-hiwa ko lang yun ng ganyan. So, ayan. Si Mr. ay busy at ayun nga, naka-receive pa tayo ng kiss pampalakas. Ganyan talaga siya ka-sweet. Kaya huwag kayong magtaka. Talagang sweet yan. Mahilig yan humalik, mahilig yan yumakap. Ganun siya. Napakalambing. At sa oras na to, sobrang antok na ako diyan, pero nilalabanan ko. Siguro mga 10 p.m. na yan, mga ganon, 10, 11, mga ganon. Basta natapos ako diyan, lampas na mga 12:30 na guys, so natapos ako sa pagpe-prepare. Tapos yun, natulog na nga ako kasi, syempre, kinabukasan, magluluto pa ako nung aming mga ulam. At syempre, kinabukasan nga, pesta na yon at baka may dumating na bisita, so kailangan naka-ready na at
naka-prepare na yung aming table. So ayan, dalawang pack nga pala yan ng ng gulaman, kaya yan medyo madami-dami yung aking mga hinihiwa diyan. Maglalagay lang ako diyan ng fruit cocktail, maglalagay ako ng kaong at saka ano yung isa. Basta yung mga sahog ng mga sahog ng anong tawag dito, ng buko salad, ganyan. Buko lang talaga yung naiba, ginawa kong gulaman yung gamit ko. Tapos syempre hindi natin titipirin yan sa gatas, sa condense, at saka maglalagay din tayo ng cheese. At saka syempre yung Nestle cream, hindi mawawala yan guys. So ay nilagay ko na nga yung fruit cocktail at saka yung condense natin. So, ayan. At para nga tipid sa space, mamaya ipapakita ko sa inyo na babalutin ko yung ating gulaman. Babalot-balutin ko siya. Pero yung iba, lalagay ko na lang sa Tupperware. At ganito na nga siya pagka nailagay na lahat ng ingredients. So, ayan. Napakadaming gatas, condense, at saka creamier. So, ayan. Malasa-malasa yan. Lalo na pagka nakalagay na sa freezer, ang sarap niyan, guys. Ayun yung mga balot-balot. At itong iba matitira, ilagay ko na lang siguro sa Tupperware. Tutulog muna ako nito after. At ito na nga, kinabukasan. Ayan, ang aga-aga kong gumising. Late na tulog, tas ang agang gumising. Ganon talaga. So, yan, tinan nyo guys, namamaga pa yung aking mata dyan. Pati mukha ko parang piling ko maga. Bagay, lagi naman maga yan. So, yan, hinahanap ko na nga yung mga minarinade ko. Ilalabas ko na doon sa freezer para lutuin na. At dahil nga malamig yung klima natin ngayon, ay maglalagay muna ako ng jacket. Para kasi ako sisipunin. So, itong jacket na to, kung gusto nyo nito guys, maglalagay ako sa description. Ayan, pwede kayong mag-check out dyan ng mga, ng mga ilalagay kong link, ha. Maglalagay ako ng mga products, pwede kayong mag-check out. Maganda to, makapal guys, ha. Ano yan? Corduroy siya, may hood. Tapos yan, basta makapal, maganda. Unisex, pwede siyang pambabae, pwedeng pang lalaki. So, ayan, may kasama na pagtitinda yung ating ginagawa. High five sa mami. High five. So, ito na nga guys, yung aking pinagpuyatan, pinaghirapan.
Ayan siya. Ito, meron tayong lumpiang Shanghai, menudo. Tapos, itong isa ay hamonadong manok. Ayan. Tapos, meron tayong fried chicken. Merong kanin. Siyempre, hindi mawala. At narito yung ating chicken feet. Ang sarap niyan. Gustong-gusto ko yan. Medyo may pagka-spicy. So, ayan. Meron din akong ginawang cordon bleu. Kaya lang, hindi ko na naprito. Napapagod na ako. Tapos, gagawa pa ako ng sauce. Sabi ko, tama na yan. Bukas na lang yung cordon bleu. Alam niyo ba, habang niluluto ko to, dinadasal ko, sana po'y masiyahan at mabusog ko yung mga kakain nito. At ayun nga, dahil nakapaghain na kami, ayan, sobrang itsura ko dyan, pagod na talaga ako. Uy, ayan, kaya kakain muna kami guys. Maaga kami kumain dyan, kaya ayan, magpe-pray muna tayo. Lagi namin ginagawa, kada kami kakain, morning, tanghalian, hapunan, ganun kami guys. Ganun yung aming family. Naka-assign yung mga bata, may pang umaga, may patanghali at may pang gabi. Kaya mas pinipili talaga namin na kami ay laging magkakasama, magkakasabay kumain. Yung mga moment na yan dapat tinitreasure natin kasi darating yung araw na magkakaroon sila ng kani-kanilang mga buhay at kahit gustuhin ko na kami magkasama-sama sa pagkainan ay baka mahirapan na ako. Kaya habang sila ay narito sa poder namin ay talagang pinipilit namin kami magkakasama, magkakasabay kumain at magkakasabay na nagdadasal. O di ba, ang saya ng ganun. Yung mga ganung bagay ay talagang isa sa mga nagpapataba sa puso. Mas nagiging close kasi yung family namin pagka ganito kasi nagkakaroon ng open forum, hindi sila nahihiyang magkwento. Kahit tungkol pa yan sa crush, kahit tungkol pa yan sa kung saan, hindi sila nahihiyang magkwento sa amin. Kaya nandyan na yung lahat na, may biruan, may napipikon, pero laging masaya. Kaya thank you Lord. Talagang sobrang pinagpapasalamat ko sa Diyos na meron akong ganitong klase ng pamilya at sana maging ganito rin. Maipasa rin ng aming mga anak pagdating ng araw na sila nagkaroon na rin ng sariling pamilya na maging masaya at lagi nagkakasundo ang bawat isa. Ang bagal ko nga kumain dyan, hindi talaga ako basta makakain. Ganito ako guys, ewan ko kung ako lang. Pag nakakaramdam ako, yung bang pagod yung katawan ko, inaantok ako, parang wala akong gaanong ganang kumain. Pero pinipilit ko kasi marami pa akong gagawin. Kailangan, meron akong lakas. Kaya kita nyo naman, halos ako na lang talaga nandyan sa mesa. Buti na lang sinamamba pala ako ng aking bunso. So ayun, kain-kain, tinatiyaga ko maubos yung nandun sa aking plato. Dahil kailangan may energy tayo. Marami pang trabaho. At saka, alam niyo, namimiss ko rin pala yung aking tita. Kasi last year, kung babalikan lang natin yung video last year ng piyesta, andito silang buong pamilya, nagkakantahan. At ngayon, ito, yung kanyang pangalawang anak lang yung nakarating. Kasi nga sila lumipat na sa ibang probinsya, napakalayo. Etong anak niyang ito ay malapit lang dito sa amin. Kaya siya lang nakapunta dito. Plus, nagsama siya ng isang kamag-anakan pa yan, unang bisita namin at marami pa kami naging bisita. Yung iba hindi ko talaga nakunan, hindi ko na na-picturean kasi medyo nahiya na rin talaga ako. So ayan, si Mr. yung nag-entertain at ako naman ay nagpapainit ng aming ulam para mas ganahan silang kumain. Kaya pinainit ko yung mga ulam na nakahain dyan sa aming mesa. At dito nga ka-video call nga yung tita ko at iniyayabang niya na ang sarap daw ng pagkain at hindi daw matitikman ng tita ko kasi nga malayo, hindi sila makakapunta. Yung asawa ko, wala talaga akong masabi. Sobra, ang galing niya makisama sa pamilya, lalo na sa pamilya ko. Talagang wala siyang sinisino. Kahit sino, kahit kanino mo siya iharap, grabe, ang galing niya makisama guys. Kaya kahit mga bata pa tong aming bisita, talaga nai-entertain niya. Tingnan niyo naman kung gaano ka-busy din yan. Ako naman, nasa kusina ng mga time na yan. At bago pa nga dumating sila, nakaset up na talaga tong camera ko dito, di ba? Kumain nga kami. So, ayan. Kaya nakuna natin sila ng video. Sorry, hindi nyo alam yan. At ayan nga, binigyan sila ng dessert ni Mister. So, ayan. Parang sarap na sarap naman tong aking pinsan na ito. Oh, tingnan niyo naman. Hoy, thank you Lord at mukhang nasiyahan naman sila sa
kanilang kinain. Kasama niya nga rin pala sa bahay yung isa niyang kuya, yung engineer niyang kuya, nakatatapos lang. Ay hindi sumama, magpapa-take out na lang daw. Kaya ayun, kasabay na rin ng ginagawa ko sa kusina ay nagbabalot na rin ako ng pan-take out para mamaya bibit-bitin na lang niya. Pagkatapos nga nila na umuwi ay may mga kasunod na mga bisitan dumating hanggang gabi. At pagkatapos nga nitong bisita namin to, pagka-uwi nila ay may dumating na naman, hanggang sa may dumating ulit, may dumating din yung kanyang kuya, yung kanyang mga iba niyang pinsan, dumating din dito. So ayun, naging busy na, nagkantahan kami dito, tapos nanood din sila ng movie ng kanyang kuya na Ip Man. Kasi favorite nila parehas yung mga ganong klase ng palabas, yung mga karate ba, ganon. Noon ko lang din nalaman na parehas pala sila ng gusto ng kanyang kuya pagdating sa mga movie, yung mga karate. Kaya nagkasundo talaga sila sa kanilang mga pinapanood. Sulit naman yung puyat at saka pagod dahil ito nakikita ko naman sa aking mga mamimista na nasiyahan naman sila sa kanilang kinain at mga nabusog naman at masayang at thank you dahil sa kanila masaya yung kwentuhan. October nga pala kami lumipat dito sa bahay na to at 'di ba ng mga nakarang video ko ay naipakita ko sa inyo na nagpabutas kami ng daan diyan, nagpalagay kami ng pinto, nagpalagay kami ng bintana. So ayun, ito yung first time namin na tumanggap ng bisita dito sa bahay na to. Always thankful kami ni Mister sa mga blessing na dumadating sa amin, expected or unexpected. Talagang pinagpapasalamat lagi namin yan, malaki man yan o maliit. Maraming salamat sa Diyos. Simple lang naman ang pangarap namin, mapagtapos namin yung aming 3 anak, tapos magkaroon ng stable na trabaho, magkaroon ng stable na income, magkaroon ng financial freedom. Ganun lang kasimple. Hindi naman kami naghahangad na sobra-sobra. Yung ma-provide namin yung ay mga pangangailangan at makapag-share din syempre sa iba. Grabe yung aking kwento, sari-sari na, halo-halo na. Kung ano-ano na lang, basta may maikwento sa video ito. Medyo natagalan nga pala itong mga batang to dito dahil meron pa silang kasamahan sa work na inaantay nila. Kaya ayan, gaganyan-ganyan yung mga yan kasi meron palang bisitang parating. Pero hindi ko na nakunan dahil may nagpa-Gcash kaya ayun, nahiram yung cellphone ko. Masaya, nakakapagod pero masaya ang naging experience namin ngayong taon na to. Sabi ko nga kay Mister nako, Han, mayroon na tayong assignment. Sabi niya, ano assignment? Sabi ko, sa isang taon, kailangan meron na talaga tayong nakalaan na panghanda. Kasi nga, tulad nitong pinsan ko, naku, suki na namin. Oh, wait lang, mag-duet muna kami ni Mister. Hello, my dear.
At habang nagkakantahan nga kami dito ni Mister, ayun, dumating yung kanyang kuya. Ito na yung time nung dumating yung kanyang kuya, yung binabanggit ko kanina sa bandang una ng aking video. At ako naman, bumalik na muna dito sa tindahan. At yung pangalawa kong anak na bantay dito kanina, ay pinalitan ko na. Siya kasi yung bantay dito kanina. So ayun, umakit na siya sa kwarto at nagpapahinga. Yung panganay naman, ay niyaya nung kanyang friends no senior high school. Ayun, pesta rin doon sa lugar na pupuntahan niya. So, ang habol lang nun ay kwentuhan, balitaan, kasi bira sila magkita-kita mga magkakaibigan. Yung bunso ko naman, ako, nagala sa park, nag-ikot-ikot, naghahanap ng mabibili na naman yung batang yon. So, ayun, anong oras na ba dito? Basta ibang oras na dito, hindi ko na matandaan guys, basta ibang oras na talaga. Marami pa rin ang namimili, kaya ayan, basta tanda ko dito, nagsarado kami dito ay 2:00 na ng umaga. Sabi ko nga, sana laging piyesta, sana ganito lagi kalakas yung pagtitinda. Biruin nyo, yung sales ko ngayon ay 3 beses ang ulit nung pangkaraniwang kumbenta. Nang hinayang nga ako kasi kinulang yung aking mga paninda, yung mga pambata kong paninda, kinulang talaga. Kaya kayo guys, kung magkakaroon ng okasyon sa lugar nyo, naku, damihan nyo yung mga pambata, lalo kung marami kayo suki mga bata. Kasi mas marami silang pera pag may okasyon. Ang saya talaga pag maraming benta. Biruin nyo, pati yung mga keychain ko, nabili rin. At dito nga sa video ko nakikita nyo, naglilista na ulit ako dyan ng mga naubos na stocks para kinabukasan ay bibili na ulit. Ganun lang naman ako dito sa tindahan. Pagka naubos na, bili agad o kaya konti na lang, bili na kaagad para yung customer ay laging may nabibili kada punta nila dito sa aking tindahan. So, yun lang yung share ko ngayon sa aking video. Napakahaba na. Ayan, thank you so much kung meron makapanood na iba nito. Maraming salamat. Lalo na kung nakarating ka sa bandang dulo nitong aking video. Thank you so much. So, ayun. Again, thank you for watching. God bless us all and always remember, commit your work to the Lord and He will crown your effort with success. Thank you. Keep safe, everyone. Happy Fiesta, Tanayans!